Magandang araw po mga kaplaneta. Nandito po tayo ngayon sa kabundukan ng San Mateo, kung saan naroon ang farm po ng isang miyembro ng RGBA na 18 years na pong naglalaban, and for the past 3 years ay nagbe-breed na po siya ng sarili niyang mga inilalaban. Walang iba po kundi si Ginoong Junel Paras. JR, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Matagal ka nang naglalaban ng manok. Anong mga paborito mong kulay? Mukhang alam ko. Nung una, mga itim na kulay. Sa totoo lang, yung puti, masyado ako naging compassion dyan. Kasi nga, nung araw, yung puti talaga, hindi ako nananalo dyan. Hindi ako naniniwalang pagka malas ka sa kulay na yun, malas ka. Itong huli naman, naging labanan itong Rambulan, RGBA, nagamit ko yung mga puti. Naka-straight 8, panalo ko na talagang dire-diretso. At maganda naman yung pagkakapanalo nila. Alam niyo ho, mga kaplaneta, si JR Paraso, montik nang maging Stag Fighter of the Year. Short lang siya ng half point. Medyo, alam niyo na, dalawang entry yun, ano? Montik nang sa Araneta. Medyo inalat lang yung last fight. Kinapos ng Buenas at parehas pa champion nalaglag. Ayan. Itong mga itim mo, saan galing naman to? At itong mga puti, galing din sa itim. Ang istorya ng itim ko, mulat sa pula na tuto kong nagbe-breed nung araw, may nag-alok sa akin na ang sabi nga stallion. Doon naman naniniwala din naman ako at nakikita ko nga yung performance, magaling naman. Nilalaban talaga yung ipinupustang pera at saka walang umayaw sa laban. Tapos meron ka pang gold. Yung gold naman, ang naging isa sa advisor ko nitong pagbe-breed ko nga at bago pa lang naman at talagang 3 taon pa lang, si Bernie Takoy ang nagiging tinatanungan ko lagi kung paano ba talaga magmanok at isa siya sa naging inspiration ko para makapag-breed ng manok. Bernie Takoy, itong mga gold natin. Itong mga puting manok mo ang talagang sumisikat ka dito sa mga puti saan ba nanggaling itong mga, ang tawag namin dito, sinibalan? Yung puti talaga, unang-una, may puti na din talaga ako dati. Nag-infuse ako na isa sa miyembro din ng RGBA, yung kumpare ko na si Harley Quintanar. Okay. Ang entry niya ay Maharlika. Maharlika. So, galing din sa kanya yung puti mo? May puti ako na iminix ko doon sa puti niya at yan nga ang lumabas. Na sa ngayon, iminix ko din ng itim. Kaya itong puti na to, ang pinanggalingan talaga nito, yung itim na inahin. Ang unang-una kasi sa pagbe-breed, dapat kilala mo yung inahin. Doon ka na doon sa nakikitang may pinatunayan na nananalo, winning line. Pero dapat ang unang-una mong kilala yung inahin. Alam mo, Junel, mukhang sobrang buenas mo last year na puro panalo. Mukhang ginanahan ka masyado sa breeding. Gano'ng karami itong mga sisiw natin at mga stag na? Sa ngayon, aabutin siguro. May 900 na tayo actual na sisiw. Pero siyempre, babae at lalaki pa yun. Pipilian pa. Sana mga lahati man lang. Umaasa tayo na baka sakaling itong darating na to talagang maabot na yung hinahangad na pangarap. Oo. Hindi ka ba nahihirapan mag-alaga ng manok dito sa halos nasa ibabaw ka na ng bundok? Malakas ang hangin dito, hindi ba? Dito, pag malamig, sobrang lamig. Pag mainit, sobrang init. Pag mahangin, talaga mahangin. Pero ito lang yata talaga yung area natin na pwedeng lagyan ng manok. Kaya tiyaga-tiyaga. At medyo okay naman. Anda mo rito, mayabong na mayabong ang tubo din nila, ano? Oho, tsaka ang unang-una din yung pagkain. Dapat talagang kahit sabihin natin na ang pagkain dapat sinisiguradong laging bago. Hindi naman kahit sino gumawa, basta sigurado bagong gawa. Yung iba kasi dahil nga yung pag-handling ng pagkain, minsan di mo na, ngunit may pangalan, na panis na pala, mapapakain mo, masisira ang manok. Yun lang ang bentahe ko din na talagang pinipili kong hindi magkasakit yung manok. Tsaka sa pagbe-breed naman kasi, ang paniniwala ko dyan, 60% yung lahi, 40% kung paano mo palakihin. Napansin ko na mukhang negosyo mo yata yung pag-aalaga ng baboy ba o Tumutulong ako sa tatay. Tatay ko ang talagang medyo umaalalay sa akin, tsaka ang nanay. Itong banding season ng RGBA, ilan ang naban sa atin dito? Sa totoo lang, napa-advance yung una kong set. Dahil nga bagito pa lang tayo sa pagbe-breeding, maaga ng itlog yung manok.
So napisa ng November born, hindi pumasa sa RGBA. Napisa yung sumunod na itlog January, February. Kaya 86 lang yung pumasa. Pambakbaka na lang din talaga. Pero lalaban tayo. Diyan, naniniwala ako. At itong si JR Paras, eka nga, lahing matapang. Magaling kasi mga manok. Nagtatapang-tapangan lang. Yan ho, mga kaplaneta. Nakita niyo po ang isang batikang miyembro ng RGBA. Kita niyo naman ang setup po niya at puro off-color ng mga manok. Kaya kung kayo'y mahilig sa off-color, ito po ang inyong tatawagan. Baka pwede makuha number mo o kung magbebenta ka in the future. Pwede ho. Ang number po natin ay 0921-643-9042. At yung isa namang number ay bago lang, 0949-930-5039. At yung mga miyembro ng RGBA na halimbawa may piyestahan, may kasalan, gusto makakuha ng discount dito. Mga litsuning, mga ano tawag dito, mga biik. Sa tatay yun. Pero baka ka-discount. Ayan ho, ang ating kasama si Junel Paras at ang inyong lingkod, Joey C. Magandang araw po sa inyo.